Ang Miami Open ay isang WTA 1000 tournament. Isa sa pinakamalalaking event sa tennis bukod sa Grand Slams. Ito ay ginaganap taon-taon sa Miami, sa estado ng Florida. Kasama ito sa tinatawag na Sunshine Double, kasama ng Indian Wells Open. Ang Miami Open ay isang malaking professional tennis tournament kung saan naglalaban ang pinakamahuhusay na tennis players sa mundo bawat taon. Noong Miami Open 2025 ay isang tennis player mula sa WTA ang nagpamalas ng husay at gumawa ng ingay dahil tinalo niya ang mga top players ng WTA. Ang tennis player na ito ay walang iba kung hindi si Alexandra Ayala ng Philippines. Marami ang nagsabi na ito daw ay Cinderella run ni Ayala dahil nakasali siya sa Miami Open 2025 bilang wildcard at ang rank niya noon ay nasa world's number 140 pa lamang. Kaya sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang naging historic run ni Alex Ayala sa Miami Open 2025. Ang unang nakalaban ni Alex Ayala ay si Katie Volinets ng Amerika sa round of 128 ng tournament. Sa unang set ay nagsimula ng maganda at malakas si Volinets at lumamang agad siya sa score na 3-1. Pero nag-adjust si Alex Ayala at siya naman ang nag-dominate dahil nakalimang sunod siya na panalo at nakuha niya ang first set sa score na 6-3. Sa second set ay nakauna si Ayala at naging 5-3 ang score. Isa na lang at siya na ang panalo pero nakabalik si Volinets at naging 5-all pa ang score at nagkameron pa ng tiebreaker. Nagsimula ang tiebreaker na lamang si Volinets pero unti-unting bumawi si Ayala at nakuha ang panalo sa tiebreaker sa score na 7-3. Nanalo si Ayala kay Volinets sa unang round at umusad sa susunod na round ng tournament. Sa round of 64 ay nakaharap naman ni Ayala ang Grand Slam champion na si Jelena Ostapenko ng Latvia. Dehado si Ayala sa laban dahil si Ostapenko ay naging French Open champion at ang rank niya ay world's number 25. Dikit ang laban ni Ayala at Ostapenko sa first set. Halos pantay ang kanilang performance at nag-tie pa sa score na all-6 at nagkaroon ng tiebreaker. Sa tiebreaker, naging agresibo si Ayala sa baseline rallies. Nakagawa siya ng sunod-sunod na puntos at nanalo sa tiebreaker sa score na 7-2. Sa second set ay halos pantay pa din ang laro ng dalawa. Si Ostapenko ay tuloy pa din sa kanyang powerful ground strokes at attacking style. Consistent naman sa rallies si Ayala at mahusay sa pag-return ng serve at nakuha niya ang second set sa score na 7-5. Tinalo niya si Ostapenko at siya ang naging unang Pinoy na tumalo ng Grand Slam champion sa sports na tennis. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay baka naman matutulungan mo ang aking channel na lumago sa pamamagitan ng pag-subscribe, like at comment. Pindutin mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod ko pang videos dahil nagpo-post ako ng mga latest games ni Alex Ayala. Maraming salamat po! Sa round of 32 naman ay nakaharap ni Ayala ang world's number 5 noong panahon na yon at reigning Australian Open champion na si Madison Keys. Sa unang bahagi ng laban nila ay naging dikit ang kanilang score. Malakas ang mga serve at forehand ni Keys, samantalang si Ayala naman ay consistent ang mga baseline shot at konti lang ang kanyang mga errors. Nagwagi si Ayala sa first set sa score na 6-4. Pagdating ng second set ay naging kontrolado ni Ayala ang laro. Naging consistent ang kanyang laro na nagpahirap kay Keys para makabalik at nanalo si Ayala sa second set sa score na 6-2. Madami ang humanga kay Ayala dahil tinalo niya ang isa sa mga top 10 WTA players at si Keys ang pangalawa niyang tinalo na Grand Slam champion. I'm thinking of my parents who are watching now. Mom, Dad, nakuha ko! Oh my God! The tennis, what did you think you did particularly well today? Oh, I don't know. I just kept my head down and I kept running. I knew she was gonna come out swinging and I'm so all over the place. I'm sorry. I knew she was gonna come out swinging. I had to
keep my head down, be humble, and stick with the plan that, I've been working on since, yeah. Sa ika-4 na round ng tournament o round of 16 ay makakaharap ni Alex Ayala si Paula Badosa ng Spain. Ngunit sa kasamahang palad, si Badosa ay nagtamo ng back injury sa kanyang huling laban kaya nag-withdraw na siya sa laban nila ni Ayala para maiwasan ang lalong mas malalang injury. Dahil sa pag-withdraw ni Badosa ay automatic na si Ayala na ang uusad sa quarterfinals ng tournament. Ang sumunod na laban ni Ayala ay ang isa sa magiging pinaka-challenging na laban sa kanyang nag-uumpisang karera dahil makakaharap niya ang WTA World's No. 2 rank na si Iga Swiatek sa quarterfinals ng Miami Open 2025. Sa unang set ay marami ang nabigla dahil si Ayala ang mas agresibo sa laban at pinakita niya na hindi siya na-pressure kahit kalaban niya ang 5-time Grand Slam champion na si Swiatek. Madaming error si Swiatek sa first set dahilan upang makalayo si Ayala at makuha ang unang set sa score na 6-2. Pagdating ng second set ay si Swiatek naman ang lamang at unang nakalimang puntos. Nanatiling kalmado si Ayala kahit lamang ang kanyang kalaban ay di siya nawalan ng pag-asa o nagpabaya kaya naitabla pa niya ang laban sa score na all-5. Nakuha ni Ayala ang momentum ng laro at sa huli ay tinalo niya si Swiatek sa score na 7-5 at naging isa ito sa mga mahalagang panalo niya sa kanyang career at sa unang pagkakataon ay nakapasok siya sa semifinals ng tournament bilang isang WTA player. Sa semifinals ng Miami Open 2025 ay nakaharap ni Alex Ayala ang Amerikanang si Jessica Pegula na noon ay rank number 4 sa WTA. At ang mananalo sa kanila ay haharapin sa finals ang WTA rank number 1 na si Aryna Sabalenka. Sa unang set ay nakauna agad si Ayala sa score na 2-0. Ngunit mabilis na nakabawi si Pegula at nagtabla sila sa score na all-2. Naging consistent naman ang laro ni Ayala at nakatatlong sunod siya na puntos at umabante siya sa score na 5-2. Isa na lang at makukuha na niya ang unang set pero hindi basta-basta ang WTA number 4 na si Pegula. Hindi siya nagpabaya at unti-unti ay nahabol niya si Ayala hanggang magtabla ang score nila sa all-5. Naging mas maganda pa ang laban ng dalawa hanggang sa mag-all-6 at nagkaroon pa ng tiebreaker. Sa tiebreaker, naging safe at precise ang laro ni Pegula, samantalang nagkaroon ng unforced errors si Ayala at nanalo si Pegula sa first set sa score na 7-6. Simula pa lang ng second set ay aksidenteng na twist ang ankle ni Alex Ayala dahil nadulas siya at nagtaob. Kahit may nararamdaman na sakit, ay nagpatuloy pa din si Alex Ayala sa laban nila ni Pegula at hindi siya nag-retired. Halos dikit ang laban nila sa second set. Lalamang si Pegula pero mahahabol naman ni Ayala. Naging mas agresibo si Alex Ayala kahit may injury ay nakikipagsabayan pa din siya kay Pegula at nag-tie pa ang score nila sa all-5. Nakontrol ni Ayala ang mga baseline rallies at binigyan niya si Pegula ng mga aggressive returns kaya nanalo siya sa second set sa score na 7-5. Sa third set ay lumabas na ang physical edge at experience ni Pegula. Dikit ang laban nila. Walang gustong magpatalo at nag-tie pa ang score nila sa all-3. Mas naging clinical sa break opportunities si Pegula at nakontrol niya ang laro. Nakatatlong sunod siya na points at tinalo niya si Ayala sa score na 6-3. Natalo man ay pinakita ni Ayala ang kanyang puso sa laro na kahit may iniindang sakit ay di pa din siya sumuko at tinapos pa din ang laban kaya madaming humanga sa kanya at sumabaybay sa mga sunod niyang laban. Malaki ang naging epekto ng breakthrough run ni Alex Ayala sa Miami Open 2025. Dahil sa pagtalo niya sa mga top players sa tournament ay tumaas ang rankings ni Ayala. Ang dating rank 140 ay naging rank number 75 na. Pinakita niya na kaya niyang makipagsabayan sa top players ng WTA kahit siya ay 19 years old pa lang. Nagbukas ang mga opportunities at entries sa mga susunod na tournaments. Nadagdagan din ang kanyang mga endorsements at media attention.
naging mukha siya ng Pilipinas sa sports na tennis at mas lalong nakilala sa buong mundo. Sa ngayon ay ranked number 29 na si Alex Ayala sa WTA. Malaki na ang naging improvement niya. At ngayong Miami Open 2026, sa tingin mo ba, mahihigitan pa niya ang pinakita niyang amazing run noong isang taon?